Ilang sandali na lang, Chinese New Year na. Pagsalubong ng mga kapatid natin sa Year of the Water Dragon, silipin live. Ilang lucky charms na nabibili sa Binondo, hindi raw swerte kundi laso ng hatid. Tips para makaiwas sa mga toxic na pampaswerte, alamin. Sa Action Metro, lalaking magnanakaw sana ng kable na kuryente, patay. Sa vegan, mga estudyante at local chef, nagtagisa ng galing sa pagluluto ng longganisa. Sa sports, Floyd Mayweather Jr. itinangging payag siya sa 50-50 na hatian sa kita kapag natuloy ang laban nila ni Manny Pacquiao. At ang 2 beses na kiss at iba pang mala-royal wedding na eksena sa kasalan nila Shalani Soledad at Roman Romulo, balikan natin. At latest happening sa kanilang star-studded reception, sisilipin live. Pilipinas, magandang gabi. Ngayong ika-22 ng Enero 2012. Ang mga aksyong balita. Simulan natin ang aksyon sa iba't ibang eksena ngayong bisperas ng Chinese New Year. Naging abala kanina ang mga kapatid nating Chinoy sa iba't ibang aktibidad kaugnay sa papasok na Year of the Water Dragon. Silipin natin ang mga eksena sa report ni Kay Imson. Alas 10 pa lang ng umaga, buhay na ang Binondo, Maynila dahil sa mayat-mayang Dragon Dance. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, maghapong isinara ang Quintin Paredes at Gandara Street bilang bahagi ng selebrasyon ng Chinese New Year. Kaya naman piyestang-piyesta ang atmosphere sa lugar. Bukod sa mga Dragon Dance, naging masigla rin ang bentahan ng mga pampaswerte. This year, parang mas maraming naniniwala sa mga pampaswerte. So, talagang halos sold out ang mga gamit namin. Patok raw ngayon ang mga amulets at pomelo leaves na pantaboy ng malas. Maging ang mayor ng Maynila na si Alfredo Lim, di rin nagpahuli at ibinida pa ang kanyang charm bracelet na talaga naman daw effective. Bigay ito ni Chris Aquino noong 2004. And it saved my life twice noong kampanya. O kaya ayoko nang alisin. Sa Mall of Asia, ipinakilala sa tinatawag na Chinese Strip ang mga Chinoy na nagbigay kontribusyon sa Pilipinas. Di rin nawala sa eksena ang iba't ibang pagkain na bida tuwing Chinese New Year tulad ng tikoy. Tampok din dito ang iba't ibang herbal medicine na patok sa mga Pinoy. Bukod sa iba't ibang performances, agaw pansin din ang pagpapakita ng galing ng ilang estudyante sa paglalaro ng Chinese yo-yo o cheling. All set na ang mga dekorasyon sa lounge ng Mandarin Oriental para sa pagsalubong sa Year of the Water Dragon. Nakahanda na ang mga cocktail drinks at ang stage na gagamitin sa programa. Iba't ibang ritual ang gagawin dito hanggang sa Chinese New Year countdown. Kay Imson, News 5. Tuwing Chinese New Year, patok na patok ang iba't ibang lucky charms. Pero babala ng environmental groups, baka sa halip na swerte, kamalasan ang abutin ninyo. Yan kapag natapat kayo sa toxic o nakakalasong produkto. Itong report ni Carla Lim. Magtanong, magsuri, mag-ingat. Gold Piggy Bank, mga bangwa, Hulu Charm, Manikineko Lucky Cat at mga charm bracelet. Kapag ang mga ito raw ang binili mo ngayong Year of the Water Dragon, sa halip na good fortune, baka sakit ang abutin mo. Ayon kasi sa pagsusuri ng Eco Waste Coalition, nagtataglay ang mga ito ng mga nakalalasong kemikal na lead, cadmium, arsenic, chromium at mercury. Ito ay naaapekto yung ating nervous system, yung dugo, yung tiyan, yung kidneys, bumababa ang level ng IQ ng mga kabataan. Sinuri ng Eco Waste Coalition ang dragon figurine na ito sa X-ray fluorescence analyzer. Lumalabas na halos nasa 15,000 parts per million o ppm ang lead content nito. Malayong-malayo ito sa pinapayagang limit ng US Consumer Product Safety Improvement Act na nasa 90 ppm lang.
Tanggalin yung mga peligrosong sangkap at palitan yung mga sangkap na ito na mga hindi magdudulot sa problemang pangkalusugan. Igiit at gamitin ang karapatan natin sa impormasyon, ito yung right to information, at karapatan sa ligtas na produkto. Paalala ng grupong tignan ang label ng mga binibiling produkto. Kung wala namang label, iwasan daw dapat ang mga plastic at metal products na may matitingkad na kulay. Karaniwan daw kasi na nasa pintura ang mga toxic chemical. Sa ngayon, iba yung pag-iingat daw ang dapat gawin ng publiko kontra sa mga toxic products, lalo na't wala pang batas sa bansa na nagbaban sa mga nakalalasong kemikal. Carla Lim, News 5. Hindi maikakaila ang impluwensya ng mga Chinese sa ating mga Pinoy. Kaya naman ngayong papasok ang Lunar New Year, check na in na naman ang tips ng mga feng shui expert. Kung ano-ano ang mga yan, alamin natin sa report ni Marian Alviar. Para mas madaling pumasok ang swerte, kailangan daw nalinising mabuti ang bahay, lagyan ng maliwanag na ilaw ang main door, maglatag ng red carpet at huwag kalimutang maglagay ng 8 barya sa ilalim nito. Ito raw ang simbolo ng kasaganahan. Kailangan din daw na maglagay ng charcoal o uling sa banyo. Ito raw ang hihigop ng mga kamalasan sa bahay. Isa lang lagi natin ang purpose, ang pumasok ang prosperity at itaboy ang malas. Sa pagsalubong sa Chinese New Year, hindi dapat mawala sa hapag ang 8 bilog na prutas. Samahan ito ng bungkos ng bulaklak pero huwag yung may mga tinik tulad ng rosas. Di rin dapat mawala ang display na Buddha. Mas maganda para sa taong ito, maglagay tayo ng Buddha na nakangiti upang maging masaya tayo sa buong taon. Bukod sa tahanan, dapat ang mismong nakatira rito humahatak din ng positibong enerhiya. Magsuot ng pulang damit para maitaboy ang malas at salubungin ang bagong taon ng nakangiti. Kung halimbawa tayo ay mahiging malungkutin sa New Year's Eve, isang taon na tayo ay magiging malungkutin. Huwag din kalimutang magbigay ng ampaw. Hindi naman daw kailangan na malaki ang halaga ng perang ilalagay rito. Ayon sa mga feng shui expert, kapag kayo ay nakatanggap ng ampaw, ay kailangang ilagay ito sa inyong mga wallet at huwag gagastahin para raw pumasok ang maraming pera sa buong taon. Pero paalala ng mga feng shui expert, nakasalalay pa rin sa mga tao kung ano ang magiging kapalaran nila. Hindi natin kailangan na mag-depend dito sa mga pamahiin na to. Mas maganda kung magdadasal tayo at hihingi ng awa at tulong sa Diyos at kailangan natin ang sipag at tiyaga. Marian Alviar, News 5. Ginugunita ngayong araw ang ika-25 anibersaryo ng tinaguriang Mendiola Massacre. Kahit dekada na nakaraan, giit ng mga militanteng grupo, wala pa rin daw nararamdamang reforma sa lupa ang mga magsasaka. Nabaliwala rin daw ang pagsasakripisyo ng 13 magsasakang namatay sa Mendiola Massacre. Depensa naman ng palasyong unti-unti nang nare-resolba ang mga issue sa land reform. Halimbawa na nga rito ang usapin sa Hacienda Luisita na kinatigan na ng Korte Suprema. Pagmimina ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga Paracale, Camarines Norte. Pero kung hindi raw ito ititigil, malamang na mangyari sa lugar ang trahedyang kumitil sa buhay ng mga residente sa Compostela Valley, kamakailan. Ito ang report ni Kay Imson. Mahigit 80% ng mga mamamayan dito sa Paracale, Camarines Norte umaasa sa pagmimina. Pero kalakip ng trabahong ito ang peligro. Dito ka muna, ma'am. Dito ako hahawak. Oo. Sumama kami sa pagpunta sa loob ng minahan. Bago ito marating, kinailangan naming dumaan sa hinukay na makipot na daan pababa. Inabot ng halos 2 buwan ang mga minero bago mahukay ang ganitong kalalim na balon. Kadalasan tuwing maulan, mabilis na lumalambot ang mga lupa. Kaya naman tigil muna ang pagmimina. Pero kung mapapansin nyo nga dito, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng mga minero. Base sa pag-aaral ng UP National Institute of Geological Sciences, hindi malayong matulad ang Paracale. Sa sinapit ng Compostela Valley, kamakailan, mahigit 30 minero at mga residente ang namatay roon dahil sa landslide. Lumalabas sa geohazard map na 18 sa 25 barangay sa Paracale ang delikado sa pagguho ng lupa. Kaya naman, dapat na raw tigilan ang pagmimina rito. Ang dapat talaga dyan, i-implement na yun. Kung hazard prone area, i-relocate na ng mga LGU yung mga tao. Ang problema, ito ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente rito. Kasi po,
Sa pagmimina, minsan makakabigla ka kasi yung kikitain mo sa trabaho, sa halimbawa nagdayo ka sa Maynila, yung kikitain mo sa loob ng isang buwan, pwedeng kitain mo dito ng isang araw lang. Pangako ng pamahalaan, gagawa nila ng paraan para kahit paano'y matulungan ang mga residente dito. Kinakailangan paalalahanan pa rin sila para maiwasan yung mga ganong sakit. Kay Imson, News 5. Susunod, lalaking magnanakaw sana ng kable mula sa poste na kuryente, patay. 2 cargo ship lumubog sa magkahiwalay na insidente sa Antique at Catanduanes. At retrieval operations sa tumagilid na cruise ship sa Italy itinigil muna. Barko baka raw tuluyan ng lumubog.